Mga kuya, ate, bunso, friends of Eagles, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. This is your National Vice President of Luzon na bumabati po sa inyo ng isang magandang buhay. Kamusta po kayo mga kuya? Ito pong maiksing video na gagawin po natin ay ilalahad lang po natin ang lahat ng aking mga plano at plataforma para naman po mapabuti ang ating samahan sa mga susunod na taon at sana po ay tulungan niyo po ako tungo sa ating pagkakaisa at pagbabago ng buong sambayanan ng Agila. Mga kuya, one of my primordial goal of being a leader, of course, the goal of Kuya Jojo Valerio, the role of leadership that Kuya Jojo wants to implement is to steer TFOE-PE Incorporated through activities geared towards board governance, institutional effectiveness, stability, and strategic partnerships. The first and the most important choice of a leader of TFOE-PE Incorporated, mga kuya, is the choice to serve. Number one, let's speak about the board governance, mga kuya. I wanted to establish a competent and impartial board with clear-cut roles and responsibilities with equal representation for all members of the organization, mga kuya. Ito mga kuya, ito po isa sa aking mga plano na talaga naman po i-implement na natin dahil ang board governance ay napaka-importante pagdating sa istruktura ng ating samahan at lahat po ng ating mga ipapatupad na batas, lahat po ng mga nais natin na ipagawa sa ating samahan, ang board governance lamang po ang tanging sagot para sa lahat po na magiging problema natin sa mga hinaharap. So mga kuya, number 2, I wanted the institutional effectiveness. When we speak about the institutional effectiveness, planning, assessing, analyzing processes, programs, and service that support TFOE-PE Incorporated members as well as the community, mga kuya. So this institutional effectiveness, pag tinanong po ba tayo, ano po ba itong institutional effectiveness na sinasabi po natin? Letter A, build the national headquarters of TFOE-PE Incorporated with ample space to conduct chartering and induction for all members. Mga kuya, hindi lamang to simpleng grandness or national headquarters whatsoever. Isa pong plano ng inyong lingkod ay lagyan po lahat talaga ng national headquarters para naman po ay mabawasan na po ang ating mga expenses. Hindi na po tayo nagbabayad lang kung saan-saan, rumirenta ng mga venue, or kung saan-saan man. It should be income generating funds na papaikot-ikutin po natin pagdating po dito sa national headquarters na ito. We will be having our very own sound system, catering, lahat po ay papaanakin po natin in such a positive manner na talaga po ang makikinabang po ang buong sambayanan ng Agila at hindi po ang ibang tao. Letter B, establish a committee on appointments to assess and recommend qualified members to hold key positions in the organization. For example, the position for the COMELEC, PL Director, Alalayang Agila, etc. We have a lot of position in our organization. Now we should have and we should build a competent role for all those key positions para po naman ay may iwasan po natin ng pag-upo-upo lamang po pagdating po na baka po ay magkaroon ng utang na loob kay example kay kuya, iuupo kita even though you're not competent for that role, but I have to do that. This is one of my objective, mga kuya. Uupo po natin ng mga taong karapat-dapat para po sa mga posisyon na mga nasabi po natin para po tayo maging functional at tayo naman po talaga itumakbo ng talagang we are all volunteers, tatakbo po tayo ng talagang trabaho lamang po at wala pong utang na loob. Of course, letter C, the inventory of all regional requirements of 6 clubs per region at 25 members and potential revisions as the need warrants. Propose establishment of Eagles Nest per region. Mga kuya, yung inventaryo po na sinasabi ng inyong lingkod ay talaga naman po gusto ko po ipag-igtingin dahil gusto ko po maiwasan pong paghiram-hiram ng mga club, paghiram-hiram po ng mga miyembro upang kayo maging aktibong isang gobernador. Tama na po itong mga posisyon na talaga naman po minsan nagiging ghost lang po tayo, ghost governor lamang, pero wala naman po palang laman. So, sabi ko nga po, as the need warrants, hindi po natin to gagawin basta-basta, pero talaga pong kinakailangan naman po ng kamay na bakal para naman po mapaganda ang ating samahan. We will implement this ASAP for the welfare of our brotherhood and our fraternity. Letter D, I wanted to formalize the issue on territorial disputes and implement accordingly. Mga kuya, ito pong pinag-aawayan natin pagdating sa territorial dispute ay
tumatagal na po. Taon-taon na po ito. Talaga naman po tayo magkakapatid sa magkakaibang dugo ay sumusobra na po ang hindi pagkakaunawaan pagdating po sa territorial dispute. I wanted to investigate things and I want to implement it ASAP as well. In the first day of the office, the territorial dispute is one of my major priority para po maayos po natin ang respeto sa kapwa, ang pagmamahal sa kapwa gobernador, pagmamahal sa kapwa agila sa lahat ng mga miyembro ay ang pag-aaralan muna natin ng salitang respeto. Katok muna po bago po ang pagkuha ng miyembro. Letter E, all conventions held separately in Luzon, Visayas, and Mindanao, and the national president will visit and attend respective conventions to ensure all proposed bills are given ample time for discussion. This procedure exhibits organized presentation of bills to be filed and approved during the National Assembly. All must be heard accordingly and saves us time and expedite proceedings during the National Assembly. It's very high time for us mga kuya na tayo pakinggan ng lahat. Ito na po ang oras na talaga po ang National President or nakatataas na posisyon sa ating organisasyon ay dumayo po sa bawat rehiyon upang pakinggan lahat ng boses ng mga agila, boses ng miyembro, hindi lamang boses ng gobernador, vice-gobernador, bagkos, boses ng buong sambayanan ng agila at nakabibilang sa mga rehiyon ng Luzon, Visayas at Mindanao. Nais ko pong tugunan ang lahat ng problema, nais ko pong marinig first-hand information, lahat po ng mga problema ninyo para po naman ma-actionan po natin agad-agaran at masolusyonan po ang lahat ng problema. Letter F, implementation of serial numbers or marks on paraphernalias indicating origin. This serves as a control measure for authenticity. Mga kuya, ito pong sinasabi ko po dito sa letter F na ito. I want to implement the serialization of all the paraphernalias, IDs, we have the gong in gavel, we have all the paraphernalias na talaga naman pong tayo excited na mga gamitin at ikabit sa ating mga sasakyan, sa ating mga katawan, sa ating mga ritual, sa ating mga gatherings. Pero the question is, do we have the controls for this? Marami pong nagmamanufacture, marami pong naggumagawa ng mga fake, marami pong gumagawa, makikita po natin sa iba't ibang platforms, Lazada, Shopee, you can just easily buy emblem even if you're not an Eagle member, pwede po kayong bumili nito. At kung may pera po kayo na pambili, ay pwede na po kayong malagyan sa mga sasakyan niyo without identifying if they are really members of our organization. So if we have the serialization, if we will put marks for our paraphernalias indicating the origin kung saan po ito nanggaling, ay talaga naman po magkakaroon ng direksyon at magkakaroon po ng talagang disiplina para sa pagiging isang agila. And second, yung mga nagme-merchandise po, hindi ko po nais putulin ang inyong negosyo. Gusto ko lang po nalagyan ng struktura para hindi naman po kahit sino lamang po ay parang ibinibenta po na parang palengke ang ating mga items at paraphernalias. I will put a structure and a committee on the paraphernalias para po ay ma-implementa po natin at mas mapaganda pa po natin yung pagbebenta. Talaga lang po didisiplinahin lang po natin at lalagyan po natin ng kahit papano na level up ang professionalism of being an Eagle. So letter G, I want to implement a group life, accident, and burial insurance for members who is willing to participate. Mga kuya, itong group life, accident, and burial assistance is one of the major priorities of my administration because nakita ko po sa buong pamunuan ng buong Luzon, mula nung ako'y naging gobernador, ay nakita ko po na talaga naman pong problema ang group life insurance natin mga kuya. So gusto ko po sana ma-implement ito at sana magawan po at mabigyan po ng pansin ng ating assembly na talaga pong we will prioritize the group in life and accident insurance for all those who's willing to participate and mag-iisip po ang inyong lingkod ng proyekto na makakagaan sa inyong bulsa, na hindi po kayo mapapagastos, hindi po yung puro bayad, labas-labas lamang, at ang pakapakanan nyo po ang aking iisipin at ang inyong mga pamilya, mga kuya. So letter H, KEAP. We call this KEAP or KEAP. This is Kuya Emergency Assistance Program for all members who is willing to participate. Mga kuya, we will discuss this further because this is for the welfare of our brotherhood and I wanted to implement this because this Kuya Emergency Assistance Program will benefit, your family will benefit at magkakaroon po tayo ng special na benepisyo para sa ating mga pamilya. Letter I, review of all fees, assessment, chartering, induction, etc. Mga kuya,
Ang aking unang gagawin po sa aking opisina ay talagang i-review po natin lahat ng assessment fee, lahat ng inyong mga binayad. Kung talaga naman po ay naibigay po ang dapat sa inyong ibigay, ang mga Magna Carta, ang mga IDs, ang mga pangangailangan nyo po na inyong binayad at kasama po sa mga binayad nyo na hindi po naibigay at baka may late po tayo at hindi pa po natin natatanggap hanggang sa kasalukuyan. Katulad po na inyong lingkod, marami po pagkukulang, pero talaga naman po ang aking mission po sa unang araw ng aking opisina ay I wanted to review all the fees, assessment, chartering and induction, etc. Para naman po magkaroon po ng justice lahat po na naibayad po natin mga kuya. Letter J, membership ID. We speak about the membership ID mga kuya. Itong ID na ito, napakatagal na po natin problema. Napakarami na pong gustong tumugon, napakarami na pong gustong tumulong, pero po talaga naman pong membership ID po ang pinaka-problema ng ating samahan mga kuya. So I think ang isa po sa naiisip ko po is the validity of the ID. I will extend it to 2 years validity. And of course, ang inyong ID po sa susunod na taon ay dapat po walang bayad. Wala pong bidding-bidding na magaganap. Wala po dapat na developer na papasok at magbibigay lamang po para po siya po ang mabili natin at siya po mag-manufacture ng ID. Ang inyong lingkod po mismo ang magbibigay po ng machineries for the IDs for Luzon, Visayas, Mindanao, and I can guarantee you that pag naipresenta po natin ang ID natin, pag nagkaroon kayo ng chartering, induction, renewal, or applicants, ay mauuna po ang ID ninyo bago po ang event ninyo because we will be distributing the ID machineries for Luzon, Visayas, and Mindanao and all the satellite offices na ginawa po ng ating past national president. We will fully utilize it and make use out of it to be the manufacturing area for all the national IDs of our fraternity. Letter K, tier by tier organizational structure for proper accountability, egalitarian structure, and at empowering members of the organization a collaborative atmosphere believing in the principle that all people are equal and deserve equal rights and opportunities. Nais ko lamang po talagang gawin itong tier by tier organizational structure natin at bigyan po talaga ng clear roles at lahat po tayo pantay-pantay sa ating samahan mga kuya. So nais ko lang po iparating sa inyo na talaga sa ating pamunuan po ay talaga po kayo ay may boses, lahat po kayo ay may karapatan magsalita, magbigay ng opinion dahil lalagyan po natin ng tamang struktura ang ating organization. Letter L, mandatory presentation of financial statement during the National Assembly. Mga kuya, ito po isa sa aking mga nais gustong gawin na talaga naman pong let's make it mandatory presentation of financial statement during the National Assembly. Of course, when you speak about the financial statement, papaanakin po natin yan. Nais ko rin po maglagay na external auditor na outside being an eagle. I want to put an external auditor para naman po maging patas, maging tapat, maging transparent ang pamunuan ng inyong lingkod na talaga naman po minago-audit sa atin sa lahat ng perang umiikot sa ating samahan mga kuya. Letter M, calendar year 2024, activities in collaboration with all members of TFOE-PE Incorporated mga kuya. Isa sa ating plano yan. So let's jump into the stability mga kuya. So stability po ang isa sa aking mga misyon at bisyon para sa aking samahan, sa ating samahan. I am aiming to align the individual and group effort for the greatest level of efficiency. Promote TFOE-PE Incorporated member benefits, the group life, accident, and group burial insurance tulad po na sinabi natin kanina. That's part of the stability program that I wanted to implement. Number 4, kuya, business opportunity for TFOE-PE Incorporated members. Mga kuya, ito po yung pangarap ko po, simulat sa pool. No, ako po ay gobernador, ako po ay VP Luzon, business opportunity for TFOE-PE Incorporated members. TFOE-PE, the funding of Eagle Pangkabuhayan Enterprise. Ang sarap pakinggan, Pangkabuhayan Enterprise. Ito na po yung sinasabing charity begins at home na talaga naman po ay nais ko pong ipatupad because we wanted to fund the Eagle Pangkabuhayan Enterprise. Each entrepreneur member, kuya, who can provide business opportunity for a kuya, we pray for success in our lives, mga kuya. We shall provide our kuya the opportunity to succeed. Mga kuya, you have a clear responsibility on your shoulder na talaga naman pong dapat niyo pong iangat ang ating mga kapwa, ang mga taong nawawalan ng trabaho, nagkakaroon ng pinagdadaanan sa buhay, ay obligasyon niyo bilang isang agila talaga naman pong bitbitin at hatakin natin sa positibong paraan ang mga kuya. Don't condemn. Kung wala pong pera, we should find ways how to solve their problems. Mahalin natin, yakapin natin at bigyan natin ng liwanag ang madilim na daan ng isang kuya. Number 5, mga kuya, strategic partnership.
Ito na po yun, yung pinaka-clincher natin, the strategic partnership na sinasabi ko. We shall create joint value. Kuya, we shall create joint value with other entities in providing a helping hand. Ang sarap pakinggan, kuya. We will create a joint value with other entities and provide a helping hand. Which means, tama na po ang pseudo organizations, tama na po ang peking agila, tama na po ang kung sino-sino pagtawag sa mga agila naka-fractured pero nakabilang sa kabilang presidente, nakabilang sa kung sino-sino samahan pero tinatawag natin na peke kahit po napakalaki ng kanilang mga ambag sa ating samahan at sa lipunan at sa sambayan ng Pilipino at agila. Mga kuya, this is high time for us to collaborate and do partnership with all the entities in providing a helping hand because I firmly believe that anybody or everybody that provides a helping hand should be called an eagle. Lahat po nagbibigay ng kawang gawa, lahat po na nagmamahal sa Pilipinas, sa ating bayan ay dapat tinatawag na isang agila, hindi po peke. Memorandum of Agreement and collaboration with other NGOs, isa pa po yan sa ating nakikitang mga plano natin para sa ating samahan. Number 6, mga kuya, ito na po yung pinaka masarap pakinggan. The image building. Of course, the image building of our organization and our fraternity. Mga kuya, marami na pong bakalat ng mga balita, ang imahe po natin, tayo maaangas, tayo mga politiko, tayo mga pulis, tayo ay mga astig at mayayaman lamang ang nakakapasok sa agila. Establishing an identity to all the stakeholder members of TFOE-PE Incorporated and the general public who we are, what we do, what image we want to exude to the community. So mga kuya, ito po yung nais natin gawin, yung talaga naman pong imahe natin na nais natin iparating, talaga pong iibahin natin ang imahe natin bilang isang agila. So sa tingin ko po, ito po ang una natin dapat din na gawin ay ibahin po ang imahe ng agila by changing the image. Pakilala natin kung anong ginagawa ng bilang isang agila, ano bang pagtulong sa kapwa, ano bang proyekto ng gobyerno ang ginagawa natin, proyekto ng pang-agila, ano bang family bonding na ginagawa natin, ano bang ginagawa natin para i-encourage ang ating mga bunso para gumawa ng kawang gawa at turuan sila na tayong idolhin dahil tayo po ay matulungin sa kapwa. Iibahin po natin ang buong imahe ng sambayan ng agila sa pamamagitan po ng image building. So mga kuya, whether your advantage is youth or experience, it is not the real issue, mga kuya. Sabi nga po nila, bakit daw po edad? Bakit daw po edad ang pinag-uusapan sa pagiging leader natin? Bakit po ay lagi sinasabi ng mga ibang tao ay kailangan po natin ay meron kang edad para ikaw ay mamuno ng isang malaking organisasyon? Bakit po sinasabi nila minsan na kulang ka sa experience, kulang ka sa lahat ng bagay, bakit ka tumatakbo? You're not even capable of handling this big organization, mga kuya. Mga kuya, the first and the most important choice of a leader, the leader makes is the choice to serve. Yan lamang po tayo, mga kuya. The choice to serve is the most important thing. Whether your advantage is youth or experience is not the real issue. The intangibles of passion, character, commitment, discernment, and talent are infinitely greater importance than someone's date of birth. Mga kuya, 1988 po pinanganak ang inyong lingkod. May mga tumatakbo po tayo, mga kasama po natin, mga minamahal natin na kapatid, iba-iba, 1972, 1969. Marami pong mga edad, marami pong iba't ibang taon na edad. Kuya, history is full of examples of leaders who have succeeded and failed at every age. May sumasablay po, kaedad ko, may sumasablay na malaking edad, mas matanda sa akin. Meron po sumasablay na mas marami experience, meron din po sumasablay na mas less experience than us. When it comes to the leadership, mga kuya, I wanted to tell you something. Age doesn't matter. Ang pinaka-importante, competency does matter. Mga kuya, in today's world, sabi nga po nila, bakit marami pong young leaders, marami pong mayor na mga bata, marami pong congressman, marami pong senador na bata ngayon, may mga kaedad po ko nakaupo sa kongreso. Alam niyo po kung bakit? Number one, we are receptive to change. Yan po isang bagay na meron po kami. We are receptive to change. We have experienced less failure, making us optimistic, enthusiastic, and less afraid of changes to implement. Yan ang nakikita kong isang advantage ng pagiging bata natin, mga kuya. Number two, we are exciting and inspiring. Sarap pakinggan, we are exciting and inspiring. We are eager to learn, discover, acquire knowledge and skills. This inspires peers to reach greater heights. Number three, mga kuya, we go through feedback.
isa pa sa masarap pakinggan yan, we grow. Tayo po ay nag-i-improve through feedback, mga kuya. Young leaders ask for feedback to improve our performance. Older leaders are less enthusiastic to ask and respond to feedback. Bakit nga po ba? Number 4, we challenge the status quo. Young leaders always look for innovative and novel ways to complete our task more efficiently and with better quality. Number 5, mga kuya, we are driven by goals. Young leaders like me are more goal-driven and ambitious. Sarap, ambisyoso. Senior leaders may tend to be less driven, more so if they have been in the organization for such a long time. Tama na po sana yung naririnig ko palagi, mga kuya. When you join this organization, ako isang Agila 2012 pa lamang. Ako isang Agila 2015 pa lamang. Ako'y 2009, 2010, 2012. You've been hearing a lot of those things, mga kuya. Please, let's stop this because seniority is not the answer para po tayo ay mag-succeed. Ang tamang pagkakaisa, tamang pamunuan, transparency po ang kailangan natin para po tayo ay malapit na sa totoong salita ng pagkakaisa at pagbabago. I have full respect for our elders, mga kuya, in our organization. Alam nyo, sobrang malaki pong respeto ko. Napakarami ko pong natutunan sa mga nakakatanda sa atin ng mga leader. Napakarami ko pong pinulot na magagandang aral. That's why I'm standing here in front of you. And my leadership came from our elders. Kasi po, inidolo ko po sila at tiningnan ko po lahat ng positibong mapupulot ko po para po sa ating pamunuan. Someday too, I will become an elder in this prestigious organization. To all our elders who possess the wisdom and to whom I expect to guide young leaders like myself, mga kuya. I expect you to guide young leaders like myself, mga kuya. Kailangan ko po kayo dito. Pero allow me to quote our late Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. I will never be able to forgive myself if I will have to live with the knowledge that I could have done something and I did not do anything. Maraming salamat, mga kuya. Ito po muli inyong National Vice President of Luzon na bumabati po sa inyo na maraming salamat. Magandang buhay, magandang gabi po. At sana po magkita-kita po tayo. Unification 2024, mabuhay ang lahat ng Agila.